Hello po, magandang araw sa lahat. Kumusta po kayo? Welcome sa ating episode. I'm Lyndon Katulong. Samahan ninyo ako ngayong araw sa episode na ito. But bago sa lahat, pahingi naman ng pabor, paki-subscribe naman sa ating channel. At paki-share na lang din. Thank you. Talakayan natin ngayong araw, itong sa tingin ko ay isang uri ng hamon ni Senator Alan Peter Cayetano. Doon po sa mga nagnanais po na ma-impeach o mapatalsik through impeachment ang ating Vice Presidente, mayroon siyang masakit o sabihin na lang nating mabigat na statement para doon sa mga taong nagsusulong at nagnanais talaga na mapatalsik. Sabihin na lang natin mawala na sa politika talaga ang Vice Presidente, mga kababayan, sapagkat itong walang tigil talaga nila na pagpupus na gusto nila, mga kababayan, na matuloy ang impeachment kahit pa man na meron ng desisyon ang Korte Suprema na dineklara po na unconstitutional nga yung impeachment na kanilang ginawa. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat na nagpasya po ang Korte Suprema. While sinabi nung mga kumukontra na hindi naman pinal yung desisyon ng Korte Suprema, ngunit sa tingin naman ng iba, lalong-lalo na yung pong mga abogado, mga legal luminaries, yung nagpa-practice pa talaga, mga kababayan, ng profesyon, ng kanilang law practice, ay tinitignan nila na ang desisyon ng Korte Suprema dapat susundin na at wala nang magque-question. Pero meron pa rin. Nag-question pa sila. Because sa tingin niya, may nasa sa likod na intensyon talaga ito. At sa tingin ko rin, ang pulot dulo ng lahat na ito, mga kababayan, ay itong eleksyon. Pakinggan natin, mga kababayan, si Senator Alan Peter Cayetano. Aren't we supposed to be wiser? At hindi ba tama naman yung sinabi ng Supreme Court? Dapat may impeachment pero hindi dapat gamitin ito ng magkalaban lang sa politika. Ayaw natin maging presidente si Vice President Sara, talunin nyo na lang sa 2028. Ngayon, kung talagang may ginawa siyang masama, edi impeach pero sa tamang paraan. I apologize if I'm emotional on this issue, but hindi tayo makawala eh. Ayan po, maliwanag na sinabi niya, talunin na lang ninyo sa eleksyon. Ngayong 2028. Pero kung may kamalian talaga na nakikita, sige, go to impeachment, ngunit doon ka sa tamang proseso. Hindi po yung mali na ang proseso, ipagpumilit pa rin, kasi nga po, may mga intensyon nga, kahit na nakita ng Korte Suprema na meron talagang paglabag doon sa karapatan ng Vice Presidente na ma-impeach, tuluyan pa rin pinilit o ipipilit, mga kaibigan. Mantakin mo. Diba? Maliwanag naman ang order ng Korte Suprema. Nalabag ang karapatan ng Vice Presidente doon sa tinatawag, mga kababayan, na due process. Sinarge nila. Diba? Hindi naman tayo nagmamagaling-galingan. Siguro sa mga nakapanood sa atin, mga kababayan na nasa legal practice, ang tao, pag sinarge mo, diba, kailangan siya makumpronta yung mga taong nag-charge sa kanya. Kaya nga, sa regular na kaso, mga kababayan, sa kasong kriminal, may preliminary investigation pa. Para hindi na magreklamo na yung karapatan niya to preliminary investigation, hindi nalabag. Ika nga, may sinasabi, under nga sa criminal procedure, kung hindi ako nagkakamali, diba? Tama ba? Kung criminal procedure ba yun? Na maliwanag, mga kababayan, that merong rights that cannot be waived.
Ano yun? Ang rights that cannot be waived na sinasabi, right sa preliminary investigation at saka sa promulgation of the judgment. Ano po? Ito nga ay wala kung sa regular criminal trial pa ito mga kababayan. Maliwanag na may nalabag. Si Justice Garland, may lumabas mga kababayan na statement niya, applicable sa lahat yung tinatawag na due process. Hindi lamang doon sa criminal cases. And therefore, kung titignan mo yung mga opinion nila, may nalabag na procedural law. Ano po? The right to be informed of the cause of the accusation. The right to confront doon sa mga complainant under witnesses. This is in criminal cases mga kababayan. Sabi ni Justice Garland, ito applicable sa lahat. Hindi lamang sa criminal cases, in all cases including impeachment. Hindi po exempted dito ang impeachment na tinatawag. Ano po? Kaya, sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, maliwanag na niyang naintindihan na there is really other intentions behind dito sa impeachment na ito. Hindi ito impeachment na hahanapin mo talaga nagkaroon ng kasalanan. Alam niyo mga kababayan, kung ito lang mga violation na sinasabi, lalong-lalo na ito ang mas pinakalaki sinabi nila, yung confidential fund nga na sinabi nilang nagastos, gumasta ng ganyang kalaki in how many days lamang po yun. Ano po? Kung iisipin natin, mga kababayan, sabihin na natin, sige, may ginastos. Imbestigahan. Ano po? Pero, hindi naman patas, mga kababayan. Bakit nasabi ko po hindi patas? Lagi nang sinasabi ito Even mga kababayan, di ba? Senator Alan Peter Cayetano, napansin niya. Bakit? Si Inday Sara lamang po ang iniimbestigahan, hindi inimbestigahan ang lahat. Di po ba? Kasi po kung investigasyon, wala namang problema Basta, yun ang pantay. Kaya nga laging sinasabi natin mga kaibigan hindi naman problema kung may i-prosecute. Hindi naman problema yan kung may i-impeach doon sa mga impeachable public officials natin. Pero, dapat pantay po ang lahat. Kasi ang katanungan natin dito mga kaibigan, kayo, wala ba kayong katanungan? Bakit nakasintro lamang po kay BP Sara? Bakit po yung mga iba dyan na ang lalaki po ng mga confidential fund? Sinubukan bang imbestigahan ito ng Kongreso? Para naman kung patunayan mga kababayan ma-impeach din. Kasi yung iba dyan, impeachable public official. Bakit wala? Ninayaan ng Congress na yan lang, nandyan lang sila. Bakit nakasintro lamang po dito kay BP Sara? Ano po? Kaya ito purely, maliwanag ito na itong ginawa ng Kongreso ay isang puri po ito ng paghahabol lamang po sa kanilang kalaban sa politika. Di ba? Tanong ni Senator Cayetano, yung kalaban lang sa politika ang inuusig. Di ba? Which tama naman din. Hindi ko po kinakampihan siya. Pero kayo, hindi ba ninyo napansin mga kababayan na maliwanag bakit si BP Sara lang ang iniimbestigahan at bakit kay BP Sara lamang po nakasintro itong pagpa-file ng kaso. Hindi lamang dyan sa impeachment. Kahit na yung regular na kaso nila mga kababayan na may file dyan sa ombudsman. Wala naman tayong narinig ngayong mga panahon Ano po? Kaya po, ako sa tingin ko, tama lamang ang sinabi at paniwala mga kababayan ni Senator Alan Peter Cayetano. Kasi maliwanag ito. Ang pinakapulot dulo nito politika
Sapagkat kapag ka na-impeach si BP Sara, wala nang balakid. Ano po? Sa kanilang political ambisyon. Sigurado tayo mga kababayan na mayroong mga nag-ambisyon dyan na maging presidente. Meron siyang mga kasabwat mga kababayan. Di ba? Na kumakapit. Ano po? Ito ang klaro at maliwanag dyan. Ako naniniwala ako sa paniwala rin ni Senator Alan Peter Cayetano mga kababayan. Kung gusto ninyong wala na talaga si BP Sara, talunin lang ninyo sa 2028 elections. Hindi naman sinabi niya na hindi dapat i-impeach. Wala namang problema. Ano po? Basta, yung process ay masusunod. Yun lang naman po Kagaya ng sinabi ng Supreme Court, kinalaban pa ngayon ng Supreme Court mga kababayan. Ano po? Na parabang kumakampi daw. Imagine mo yan. Kung ganyan ang pag-iisip natin mga kababayan ngayong panahon, na ang ating the last arbiter, mga kababayan sa gobyerno, pagdating sa mga ganitong may mga questions of law, kung pagdudahan natin ang ating the last arbiter, saan pa tayo pupunta? Kung hindi man lang tayo maniwala. Kung sila mismo hindi maniwala. Ano po? At hindi susundin yung lahat ng process, legal process, ano po ang sinasabi ko, na gagawin nila, wala akong problema yan. Sinabi nilang hindi pa final, kaya pwede pa mag-MR, wala problema yon. Kasi kasama sa legal process yun. Ano po? But then, dapat susundin yung order mga kababayan. O kung procedure ang kinakailangan, edi mag-file sila ng motion for TRO. Kung pwede ba yan. That I do not know kung pwede ba yan. Because nandito na yan sa Supreme Court level. Di ba? But as to sa implementation mga kababayan, dapat talaga ma-implement yan. Ano po? Kaya po sinasabi natin mga kababayan, itong naisip nga ni Senator Cayetano, mga kababayan, sige na, bakit pa pasakitin natin ang ating ulo? Hindi lamang siya po ang merong issues na ganito. Ano po? Hindi lamang. Lahat ng merong mga confidential fund, i-imbestiga. Ako nga nagtataka Bakit ang Congress atat-natat doon kay BP Sara? Samantala, halos lahat ng agency of the government, mayroon pong confidential fund. Ang presidente, mayroon po. Napakalaking confidential fund niya. Hindi man lang matanong mga kababayan kung saan napunta, paano ginamit, sinong binigyan. Wala. Sino pa? Department of Justice, DILG. At ilan lamang ito mga kababayan na sinasabi ko. Bakit hindi rin ito inimbestigahan? Yung Speaker of the House daw, meron din daw. Para fair mga kababayan, lahat imbestigahan ito. And if ever may makitaan po ng mga ebidensya, dapat sampahan ng kaso sila. Ano po? Kung mga impeachable public officials, isama na natin ma-impeach. Bakit na single out nga doon kay BP Sara? Yan ang mga katanungan natin mga kababayan. Ano po? For your comments, just write it down below. At huwag kalimutan naman mag-subscribe sa ating channel, Broadcasters Viewpoint. At huwag naman kalimutan din mag-share, like if nagustuhan ninyo. And also, please click the notification bell para lagi po tayong updated.